sa mali. Tara, tara doon na tayo. Sa ano pala tayo? Doon sa kabaong pala. Saan na po Ate Ba? Saan na si Ate Sara? Ha? Doon tayo sa lulusan. Ayusin mo yung video mo kasi kanina nakikita ka nagbibideo, binababa mo, dapat nakatutok lang lagi yan. Kahit may dumaan na. Huwag mong ibababang gano'n. Hindi, nag-ano kasi. Naglolok yung ano ko. A blessed afternoon po. Immediate members of the family, sa unahan po, yung mga anak po. Then, bigyan po natin ng priority sa upuan, yung mga seniors. And yung may kalong na baby, kung meron po, o may kalong na bata. Dadaan po sa pag-upo. Hindi po pantay yung ating lupa. Ano po tayo ng lugar na
Di kayo mainitan. Dito po sa Mandarin. Dito po. Yan po kasi mainit eh. Dito po. Ayan po dito. Paupo po natin yung mga seniors natin. Asan po sila? Yan po. May mga kapatid po at po sila. Ano? Mga kapatid, meron po. Mga anak lang po. Okay. Mga apo. Okay. Meron pa pong upuan ay sa occupy. Pwede kayo dito lang sa unahan para okay. Okay lang po. Hindi po. Pagka meron pa pong vacant sa sa priority seats, pwede naman pong upuan ng ibang mag-anak. Opo. Ayan po. Ayan po. Meron po tayong ilan po yan? Dalawa? Sa tingin ko mas maganda yung doon ka sa harapan, nakaharapin yun. Ilan po yung nandiyan? Ayun kay Ate Sara, oh. Maganda yung view natin. Ayun, may baby. Dito ka po, ma'am. Upo po doon. May kalong siyang baby. Dito, ma'am, mainit. Dito po sa alalay lang po sa pag-upo. Ayan po dyan. Ito po. Isa na po yun. Paupuin po natin yung my baby, please. Ito po yan. May bakati po dito, ma'am. Sa second row. Opo. So, habang hinihintay po natin yung ating mga crew, like po sila. So, meron po kang mga more than 5 minutes. So, pahinga mo muna kayo. So ayan po, dumarating na po yung isa nating crew. Siya po yung tatayo dito para alalayan po yung casket. So pwede na po tayo magsimula. So, simulan na po natin. Simulan po natin ang ating internet program sa isang maikling panalangin. Manatili na lang pong nakaupo ang may mga upuan. Atin pong itahimik ang ating mga sarili at hayaan natin daluyan tayo ng banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang hiram naming buhay. Buong kababaang loob kami nananalangin at kami nagmamakaaway. Kalugdan mo po ang kaluluwa ni Pasensya na pumanaw sa mundo ito. Siya naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Patawarin mo na sana siya sa kanyang mga kasalanan at pagkamitin siya ng buhay na walang hanggan. Dalhin mo po siya sa iyong kaharian sa langit, kasama ng iyong mga anghel at mga banal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen.
Atin pong dasalin ang isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria at isang luwalhati alay po sa kapapayapa ng kaluluwa ng inyong minamahal na si Nanay Pasing. Ama namin, sumasalangit ka, sabay-sabay po tayo. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa kaluluwa ni pasensya. Nawa ay silayan siya ng ilaw at liwanag na walang hanggan. Mapanatag nawa siya sa kapayapaan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon, nagkakatipon upang sa unang pagkakataon ay inyong makakapiling at matutunghayan ang mga labi ng inyong minamahal na si Nanay Pasing. Mula po sa pamunuan at kawani ng Garden of Gethsemane Memorial Park, ipinapaabot po sa lahat ng mga kaibigan, lahat po ng kapitbahay, kung meron, and sa lahat po ng relatives. At most especially po sa immediate members of the family, yung mga anak po, ang isang taus-pusong pakikidalamhati sa pagyao ng inyong minamahal na si Nanay Pasing. Ako po si Evelyn Aliazas, ang inyong interment facilitator. So, dadako po tayo sa pagbibigay ng panghuling mga mensahe ng mga alaala ng pagmamahal na inyong naranasan noong si Nanay Pasing ay inyo pang kasama. Pwede pong magmula sa mga kaibigan, kapitbahay, kumare, kung meron po. Or kung wala naman po, mga pamangkin, pinsan, meron po ba sa relatives? May gusto pong magbigay ng mga panghuling mensahe? Okay po. Kung wala po, hindi kaya magsalita, dito po sa mga anak po. Pakinggan po natin ang ibabahagi ni Kuya Ruby ng mga alaala ng pagmamahal mula po kay Nanay Pasing na naranasan niya nung siya po ay kasama pa ni Kuya Ruby. Sa aming mga kapamilya, yakit baga ako eh. Sa galing sa lahat ng mga pusta, sa lahat ng mga ibarula ang nakasangasa na ngayon, sa aming mga pagtalik ng mga kaibigan, ang mga kababayan, ang General Canto Eastern Samar na patuloy na nakipagdalamhati sa amin. Sa aming mga in-laws na tinuring lang namin ng mga kapamilya, naging mga asawa ng namin at ng aming mga kapatid, ng aking mga pamangkin.
sila po ay ano na rin kapatid. Ah, ang aming nanay ay isang critical na ina na ayaw manapuan ang kahit lamok ang kanyang mga anak. Mula nang kami maliliit pa, nasa probinsya pa kami, kinukuluman kami, nagkukulabuan kami, pinagpapanigaan ng balit na balit ng pinakamahirap pamilya. Kami po ay pinalaki kami ng isang pamilya na po ng hirap. Siguro, hindi typical ang isang pamilya na ulam pinaghati-hati at nasa gitang kanya. Pinuhay kami ng parangal, pinalaki kami na may respeto sa kapwa. Ang mga magulang ko po, ang aking nanay ay isa lang ng grade 4, ang aking tatay isang grade 6, ang kanyang mga magulang ay hindi nakapasok sa paaralan. Ngunit, ang aking nanay, kasama ang aking tatay, pinilit ang kanyang mga anak, ang kanyang 10 mga kapatid, mapaaral. Dahil ayaw nila mabuhay ng katulad ng buhay ng kailang ginaan. Ang pag-arga sa amin mula nung maliit kami na kami kinukumutan, kami kinukulambuan. Binitbit ng nanay namin yan hanggang sa ating paglaki. Kahit ngayon na ako ay senior citizen na kami lahat, siguro hanggang kay ibig kong senior citizen na kami yung iba ay hindi pa umabot ng senior citizen. Ganun pa rin ang pag-aruga sa amin. Katunayan, nandito ako last December, pinakita ng nanay ko nung bata pa kami, nung kami ay pinagkukumutan, tinitingnan kung ayos ang aming kalagayan habang kami natutulog. Nagigising kami, nagpalakad-lakad siya. Ang akala ko nga ay magtatagal pa siya dahil ang lakas niya ng last December. Ang hindi ko talaga makakalimutan sa nanay ko ay yung pagmamahal, typical na pagmamahal ng isang ina na kahit kalaban niya ang buong daigdig, maninindigan siya sa kanyang mga anak. Maging hindi man maganda ang pagtingin sa kanyang ginagawa, basta ang kanyang mga anak, higit sa lahat, pinakikita niyang pagmamahal. Hanggang sa kanyang pagpanaw, itpit niya yan dahil noong bago ako umalis kasi na ako sa probinsya Lord ako, na magpaalam ako sa kanya, sabi niya, kung wala lang ako sakit o bisasama ko sa'yo. At inuulit niya yan. Itong nakarang December nung ako ay magpaalam na papalitan na. Ang sabi niya, kung wala lang akong sakit, kung wala lang akong dialysis, kasama. Pero alam mo, sabi niya, Rodi, kung hindi lang gusto ko tumagal pa ang buhay ko, ayaw ko magpa-dialysis kasi ang hirap, napakasakit. Subalit ako ay nagpapa-dialysis para mapahaba na makapiling ko kayo lahat. Masakit na marinig sa isang ina na nasasaktan, masakit physically. Pero pinilit niya pahabain ang kanyang buhay para makapiling ang kanyang mga anak kahit kami ay may mga may edad na. Kaya magmula nung ako ay magtrabaho, nandito pa ako sa Manila, ay kahit ako ay puno ng trabaho kasi ang trabaho ko talaga, insanayan ko yun. Tatrabaho ko mula Lunes hanggang Biyernes, magtatrabaho pa ko ng Sabado at Linggo, 7 days talaga. Kaya pag may puwang ang aking oras, pinipilit ko, pumunta sa nanay ko para masilayan siya. Kasi alam ko na higit sa lahat ng kanyang kasiyahan pag nakikita kami ng mga anak. Ang tanging isa pang hindi ko makalimutan ang nanay ko, siya ang pinaka-number 1 na tagahanga ko kung saan man ang aking nagdura kong testing. Yung may nakikita siyang nakakwadro na aking mga certificate,
ang aking mga pictures, hindi siya nagpapaalam sa akin. Kinukuha niya, binabalot niya, pinadala doon sa kanilang tirahan. At kanyang pinag-iiwan. Pinakikita niya na proud pala siya sa kanya at sibil ng kanyang mga anak. Hindi lang sa akin, pati lahat kami. At naalala ko nung nasa probinsya na ako, itong last lang, inisor tumawag, tumagod sa akin. Sabi niya, Kuya, kailan ka uuwi dito? Kasi pinupunasan ni Nay yung mga kwarto mo, mga picture mo, tapos pinakantkan. Nadurog puso kasi sobrang pagmamahal niya sa akin. Nakita ka niya mga anak. Gusto ko talaga bumalik at kahit napakarami, masaraming tumaw kasi doon kahit lalo na pag may bagyo, kung masamang kalamida, akala ko mas madali doon magkabaw, mas marami para pagpapit. Pero hindi ko siya makakalimutan dahil siya, yung tao, nakita ko na isang typical na ina na nagpapakita. Nakikita kanya pagmamahal sa kanyang mga anak, hindi lang sa amin, pati sa kanyang mga apo. Nang pagtingin niya lahat sa kanyang apo, lalo na kay Miriam, si Miriam na nangipagdadalan sa kanya, palagi nagsasabi, maganda kang Miriam. Pero hindi lang si Miriam maganda sa kanyang paningin. Lahat ng kanyang mga apo, maganda sa kanyang paningin kasi wala siyang tinatama. Ganun ang nanay. Kaya sa inyo lahat na nandito, nagpapasalamat sa ngalan ng aming pamilya, nagpapasalamat kami sa inyo, sa inyong pagdamay sa amin. Isang masakit, mawalan ng pinakamamahal, kila na aming tahanan. Nag-iisa naman ang nag-iinipol sa aming pamilya. Nawala. So, sa ngalan ng aming pamilya, gusto ko bigkasin muli ang binigkas ko noong inihatid din namin sa kado sa kanya huling magtungan ng aming ama ang aking sinabi at binigkas ko na walang simbango ng isang bulaklak kundi ang bulaklak ng pasasalamat. Kaya huhugutin namin sa aming mga puso kami isang magkakapatid kasama ang aming mga pamangkin ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong pagdamay sa amin. Sa mga kaibigan, sa mga kababayan, sa aming mga dating kapitbahay na nandito dinamayan kami. Ang iyong pagdamay ay naibisang ang aming mapait na dinadaanan. Lumuwag ang aming pagkaramdam dahil sa inyong pagkikiramay sa amin. At saka sa aking ina, gusto ko yung siya pasalamatan ng kalintulad na isang nasalita na lalabas sa aking mga bibig. Nainay, paalam, mamimiss ko ang iyong kabaitan. At bibigkasin ko ang sinabi ko na walang simbango ng isang bulaklak na humahalimuyak. Hindi ang pagpapasalamat na mula sa aking puso ang iyong pag-aruga sa akin, sa aming kakapatid. Ang pagmamahal, ang pagpapaaral. Kung saan man kami ngayon ay magkakapatid. Nagkahiwa-hiwalay na kami, marami, magkakaiba na kami na aming mga tinitirahan. Ano man ang aming mga tagumpay at ang aming mga kalungkutan, higit sa lahat ang aming tagumpay, binibitbit namin lahat kahit sa iba't ibang bansa sa mundo. Iyan ay bunga ng pagmamahal, pag-aruga at pagkain sa aming lahat. Inay, aming lahat, mula sa aking puso, ang isang bulaklak na humahalimuyak aming ilalabas at ibibigay sa iyo. Ang aming taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat hanggang sa muli. Maraming salamat po sa Madam Dani at napakahalagang mga pananalita mula po kay Kuya Rudy. Dama po namin ang inyong pinagdadaanan at ang inyong nararamdaman. Mabigat man, ngunit nandoon yung pasasalamat. Importante po iyon. Ano po? So, sa narinig po natin, si Nanay Pasen ay isang tipikal at ulirang ina.
Ano po, sana all, ganun po yung mga nanay natin. Ano po? So meron pa po ba, bukod po kay Kuya Rudy? Meron po bang, Distance. Ah. Ganda. Alam. Isipan na. Drama pala ako. Ilang sir, okay lang po yan. Kasama pa. Salamat pala. Ako makapagod lahat. Isya tagmi. Makita nila ang nanay. Ang tayan, tapos at sa tayan. Alam. Hindi ba't maaramal? Pariwara natin. No? At buong buhay ko, ang hindi po nakalimutan si nanay. Sinabi sa akin na mag-aral ka. Wala daw ibang kayamanan mo. Pag ikaw ay nakakatapos. Wala nang sinabi ng kuya ko. Ang sila nag-aral. Pero, pinakinggan ko ang sinabi. Tapos ako. Dapat ko'y pugoy lang. Tapos, adat iyo harap na ako pagkakaw. Ang ko. Ako, yung nahuli, sa Kristo na. Nasa kalamang na sa natin ko. Kahit wala kaming kinakain, nag-aaral ako. Yan ang aking nilagay sa aking puso. Hindi ako nagkamali. Sampo kami. Ang labing isa si Miriam. Na lahat kami binuhay. Nawala sila. Ito pa kanila. Dahil sa maganda nila, hindi na sa amin. Pero, ang lahat, nakasulat sa Biblia, sa Gawa, sa Job, chapter 7, verse 9 and 10, sa 9 nagsasabi ng buhay ay ikalintulad na ulap na umaano sa langit at namawala. Yan ang buhay. Sa 10, ang namamatay, hindi na siya babalik. Hindi siya babalik. Makikita na lang natin ang kanyang mga laala. Pati mga kaibigan niya, nakakalimutan siya. So, ganyan lang ako. So, salamat muli sa inyo. Hello. Nandito kayo. Layo yung pinangaligan, sa puso kayo, para makita niyo kami. Tatay ko, dahil dito, malipayan siya. Pag tatay ko, kamukha ko raw siya. Hindi kayo magkasunod. Sabi, Father, pag nanay ko,
Ang hindi makalimutan ng mga kaibigan ko na pumupunta sa bahay, kahit busog ka na, tatagdagan pa. Yan ang nanay ko. Yan ang nanay ko. Busog ka na, dadagdagan pa yung pagkakainin. Yan ang mga alaala na kanyang mga kaibigan. Mahirap pala pag mong salita. Ngayon, nag-iisa na lang ako sa bahay. Alam na natin, alam niya. Sinusunod-sunod na. Nawalang tatay ko. Toyo sa mo. Lumod ng asawa ko. Saan siya kayo? Nawalang tatay ko. Ang hirap. Kaya walang iyak ko sa inyo. Oo. Ganun nila ako. Alam. Salamat. Hawakan ko kayo pabayaan. Ang hirap umiyak ito. Hindi ako magpapabayad pag-iyak lang. Mahirap. Salamat. Inyong mga sakripisyo. Bisan mo rin, damang nangangaon. Nangungutang ka lang. Pasok lang. Asang imong igas iharong. Kaya nakita mo na ba kung gaano ka namin ilagaan, gaano ka malit yung mga dahil sa mga sakripisyo na sa akin. So, sana makikita na rin ang tatay ko. Masaya kayo. Baka niyo makasalong mo kasawa ko. Kumusta na lang? Regards na lang. Ang mumuna ka na buhain. Masaya sa buhay. So, ganun na lang. Mga dumating, salamat. Pamakin namin. Parang hindi na yata matatapos. So, yun lang. Huli, alagaan mo lang. Gabayan mo lang kami. Sa aking pagkaisa, kantayan. Sana lagi ka sa akin. Maraming salamat po, Sir Nestor, sa inyong halo-halong damdamin. Masaya, malungkot, pero ang importante yung salitang salamat. Yan po. Nagbo-volunteer po si Ma'am mula sa likod. Pakinggan po natin si Ma'am Chichi sa kanyang ibabahagi. Hello, good afternoon, condolences sa sa ayaw ko sana magsalita pero parang hindi ko kayang mawala si Nay Pasiban. Hindi ko mapasalamatan. Kasi hindi lang pala ang pagiging nanay sa dugo. Sa ibang parang pala, pwede kang makinanay sa ibang nanay. Kasi ako, maliit pa lang kami, iniwan na kami ng nanay. Eh, since naging kapitbahay namin sila, nakinanay din ako sa mga anak nila. Ang bait niya. Lagi akong tinatawag pag wala akong baon kasi nagluluto sila ng ng hinurno. Sasabihin niya, G, andito ko. Magdala ka, magbaon ka. Lagi akong tinatawag niyan kung anong meron sila. Lagi akong tinatawag. Pasensya na po na ipasin kasi sa tagal ng panahon. Last October lang kita na napuntahan. At saka, hirap pala po. Since 2019 noon yun siguro last nating pagkikita. Tapos last October 25 lang ang pinaka-last nating pagkikita kasi ngayon nagkita na tayo pero
andyan ka na, nakahiga ka na. Ang liksi mo pa nung October. Ngayon, tinanong ka ng anak mo kung sino ako. Akala ko hindi mo makikilala sa tagal ng panahon. Hindi ka nagdalawang isip. Sa isang bigas mo lang, nakilala mo na ako agad. Ibig sabihin, kahit kailan di ako nawala sa isip mo. Maraming salamat, Nay Pasen, Nay Benito, sa magiging pangalawang magulang na tumayo sa akin. Nakita ko yung kabaitan nyo, kalawakan ng pasensya nyo. Naging role model din ko kayo bilang nanay. Pinunan nyo yung pagkukulang at kawalan ng nanay sa puso ko. Dadaling ko yun, dahil kahit nanay na ako, dadaling ko pa rin yun. Ipapamana ko yun sa mga anak kong kabaitan ang tigas sa inyo po. Sa muli, maraming salamat po. Hindi po kayo makakalimutan ni Tay Benito. Maraming salamat. Ma'am Chichi po, heartfelt message. Yan po, hindi po yung kadugo. Ano po, kapatid po saan po tawag doon? Ampon po ba? So meron pa po ba? Ayan, si... Good afternoon sa inyo lahat. Hindi po ako sanay sa tao salita, kaya pasensya na kayo. Hindi ko lang maiwasan na pasalamat kay Inay. Kahit malayo ako, pumunta ako dito para lang makita siya at pasalamatan. At para ibahagi ko rin sa inyo mga na-experience ko kay Inay. Bilang tama yung sinabi sa ni Kuya Ruby, lahat-lahat tungkol kay Inay. Ako bilang manugang ako ni Inay, naranasan ko lahat ng kahit hindi niya ako anak, nararamdaman ko talaga at naranasan ko sa kanya na ituring niya akong tunay na anak. Kahit maliit pa yung mga anak ko hanggang paglaki, naramdaman ko talaga yung pagmamahal niya, ang pag-aalaga niya sa akin. Tapos, lahat ng mga dapat yung ibang anak minsan pupunta sa bahay niya, papagalitan niya pag tanghali na kami nagigising. Tanghali na kami nagising. Pagising namin, almusal nandyan na. Kakain na lang kami. Ganyan si Inay mag-alaga sa amin. Tapos naranasan ko na nagbababad ako ng mga labahan namin ng mga anak ko. Pagbalik ko, magsasampay na lang ako. Nag-budget na yung labahan ko. Kanyang kabait si Inay sa amin. Kaya hindi ko talaga kaya na magsalita tungkol kay Inay. Napakabait si Inay. Sobrang naranasan ko sa kanya. Kahit nung pauwi na kami nung last namin na bakasyon, kahit matanda na siya, nahihirapan siyang lakad, pinilit niyang pumunta ng palengke. Bibilan lang kami ng paborito ng pagkain ng mga anak niya, ng mga apo niya. Tapos bibigyan pa kami ng mga pasalubong niyan pauwi ng probinsya. Ganyan si Inay, grabe magmahal si Inay sa mga anak niya. At sa akin, naramdaman ko talaga yung pagmamahal niya. Kaya Inay, hindi ka namin makalimutan kahit malayo ako, Inay. Pinili kong pumunta dito para pasalamatan kay Inay. Mahal ka namin, Inay. Yun lang po. Salamat po. Ayan. Ano pong ano, ma'am? Ayan, si Ma'am Ruby. Hindi daw siya marunong umarap sa maraming tao, pero, di ba? Ang galing niya magsalita. Siguro ginabayan ka ni nanay. Ano po? So, si Ma'am, representative po ng mga apo. Magaganda ang mga apo. Inay, maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo sa akin. Alam ko po na nandyan lang kayo, naririnig niyo ako. Pero sana po, kung nasaan man kayo ngayon, sana hindi na kayo nahihirapan.
Ikaw yung naging lakas ko. Ikaw ang naging nanay sa akin. Habang buhay kita yung pagsasalamatan. At hindi kita makakalimutan. Huwag mo kong pababayaan sa huling pagkikita natin. Sa huling, I love you po so much. Sana dyan ka lang palagi. Hindi man ako paborito ng tao, ng lahat. Alam kong ako yung paborito mo. Mahal kita. Salamat talaga, inay. Pasensya ka na po. Hindi kita nakakasama kasi meron na akong sariling buhay. Pero kahit ganun, pinipilit kong makita ka palagi pag may pagkakataon na kung kauwi. Sana masaya ka ngayon, inay, at wala ka ng sakit na nararamdaman. Hanggang sa huli nating pagkikita at huli nating kwentuhan. Yan po, representative po ng mga, ilan po ang apo ni nanay? Mga apo, ilan po apo ni nanay? Oh, ang dami na po palang tinubo. Ang tawag po sa mga apo natin ay, yan po yung tubo natin, yung kita. Ayun po, ano po, ayun po yung mga anak po, investment. Sila po yung mga tubo o yung kita. So, meron pa po bang gustong magsalita? Yung mga anak po. Okay po. Wala na po? Okay, si ma'am. Nay, maraming salamat. Sige na, nabuhay kami ng kahit sobrang hirap, maliliit pa kami. Nakita ko yung hirap na ginagawa mo para lang pag-aral kami. At siguro dahil alam ng Panginoon na ako ang mag-aalaga sa inyo ni Itay, hindi man ako nakapagtrabaho sa labas na nagkaroon lang ako ng sariling diskarte siguro dahil alam ng Diyos na ako talaga yung gagawa mag-aalaga sa inyo. Hindi ko man maibigay lahat ang aking oras dahil meron din akong pamilya. Kaya nabuhay pero hindi ko na kulang para ibigay sa inyo ang aking pagmamahal at saka ginawa ko ang aking magagawa para sa amin lahat magkakapatid sa pagdala sa doktor sa lahat ng pangailangan yung medikal, pag-alaga, pag-aruga sa dahil wala yung mga kapatid ko, meron ganyan, may malayo, pero lahat ng pangangailangan ninyo ni Itay, pag may sakit, nandiyan kami mag-asawa para dahil sa ospital na hanggang sa dialysis. Kahit pagkatapos ng dialysis, pinapauwi mo kami, hindi mo kami hinahayaan na tingnan ka sa nahihila na dahil nahihirapan ka. Kahit sa nung huling araw mo na pinauwi mo kami pilit, yun pala, bibigay ka na. Kaya hindi ko matanggap yun.
Nung December, o nung January, pinapunta ko siya sa bahay kasi sabi na, nararamdaman ko na sa kanya na, ano na si Inay, medyo talagang nararamdaman ko na hindi na siya magtatagal dahil sobrang hirap. Pag iniinti ka ng pangnanagdadialysis yan, umiiyak. Nahihirapan. Ang ginagawa ko na lang tumatalikod ako dahil hindi ko kaya na naririnig ang iyak niya sa sakit na nararamdaman niya doon sa ginagawa sa kanya. Pero tuwing dialysis, pinipilit pa rin niya tumayo para sumama, gawin yung ihahaba ng buhay niya dahil gusto pa niya kami talagang makita. Tapos nung time na bibigay na siya, pilit na kami pinapauwi. Lagi niya sinasabi, wag daw ako mag-alala. Tapos yun pala, ang daya, yung umuwi lang kami. Wala, itinulog lang niya. Hindi niya kami talaga pinahirapan. Ang aking, kaya Inay, nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi, dahil siguro sa inyong ni Itay, hindi ko nararamdaman ang hirap ng buhay. Dinadalangin ko na lang na gabayan mo kami lahat, magkakapatid, pati mga apo mo, lalo na yung lahat kami, alam ko naman na mahal mo kami lahat. Paalam mo na, thank you sa lahat ng alala mo sa amin. Maraming salamat, Mang Rita. Isa lang po ang naririnig ko, paulit-ulit, mula po kay Kuya Rudy, hanggang sa inyo. Yung pag-aaral, ano po, talagang sinikap niyang mabigyan kayo ng edukasyon, na ang edukasyon ay hindi pwedeng nakawin naman mula sa atin. Ano po? Yun po yung pamanang intangible, hindi pwedeng makuha ni naman, hindi maaagaw. So mahalaga po yun sa ating pinanganak ng mahirap. Ano po, ang pamana ay karunungan o edukasyon. So yun po. Sabi nga po, hindi natin kasalanan kung ipinanganak tayo mahirap. Kasalanan po natin pag tayo po ay mamatay ng mahirap. Ang mahalaga po doon, nagsikap po. Ano po? Sinikap po ni nanay na nabigyan ng magandang buhay at natatay binito ang kanyang mga anak. Kayo po yun. At syempre yung mga apo. Lahat po ng kamag-anak na nagmamahal. So, meron pa po ba? Wala na po. Kung wala na po, dadako na po tayo sa last viewing. Uling sulyap. Ay, pwede po thank you po. So, simulan na po natin ang last viewing. Wait, nasaan po yung dala niyong bulaklak? Sir, patulong naman po sa bulaklak. Salamat po. Abutan po kayo ng crew from services ng St. Peter Memorial Chapel. Bibigyan po kayo ng flowers. Pagkatapos niyo po mag-view, aabutan po kayo. Yung bulaklak po na yan, alam niyo na po siguro, mamaya po natin yan ilalagay doon. Pagkatutan ni Lord na yung casket ni Nanay Paseno. Ano po? So simulan po natin sa mga kaibigan, neighbors, then relatives, lahat po, pamangkin, pinsan, dala pa yung mga relatives. And mga apo, and dali po yung mga kapatid. Ano po? So simulan na po natin. Dito po ang daan. Padaanin mo po daan. Mula po sa inyong kanan, papunta sa inyong kalawa. Then balik kayo kung saan kayo ayo. Okay po. Simulan na po ang viewing. Wala pong gusto mag-view. Ito na po yung mga kaibigan ko muna. Huli po yung mga anak. Simula na po. Yung mga kaibigan ko. Sino kaya si Ate? Paikot po, ganun. Dito. Wala na pong gusto mag-view. Sa mga kaibigan po, alalayan po natin si Ma'am. Alalay po. Ye po. Po. Dahan po sa pag-akbang. Baka po sumabit ang inyong paa.
anak. Saan ka? Ikaw mahawak. Hawak kami yung dalawang camera ni Ate Sara. Ate Sara, Sige lang po. Hindi okay na. Kasi para naman okay na. Para mag-ano ka. Hindi okay lang kayo. Hindi ka ba hahawak? Tuloy lang po. Yung maring. Tuloy lang po kayo sa pag-review. Huwag na niyo putulin ang pila. Ano po? Yung ako. Doon na kayo sa likod. Tuloy lang po. Sige po. Pagkatapos po ng mga friends, yung relatives na ano po. Tuloy-tuloy lang po. Ang huling pagkakataon nyo na matutunghayan ang mga labi ng inyong minamahal na si Nanay Pasing. May po ng ating sulyap sa huling pagkakataon ang ating pong mga panalangin para po sa ikalalati ng kaluluwa ni Nanay Pasing. Ganun din po panalangin para sa mga anak niya, mga apo, lahat ng relatives na nagluluksa at na nalulungkot at nalulungay sa pagyao ni Nanay Pasing. Panalangin ng pag-iyon po, a prayer with healing. Tuloy lang po. Yung iba po kasi, naubusan ako ng flowers. Ano po? Tuloy lang po.
Ito lang po, yan na po yung nakaupo. Ano po? Naka-view na po yung mga nakaupo kayo. Kayo nakaupo po. So yung mga anak na po, kayo na po. Lapit na po kayo. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman Ayan po. ako ay Yung pong mga nakapins, pababayaan man. tatanggalin po ng ako. Itatanggalin po ba sa May tatanggalin po sa loob. From the family po. From the immediate family po, may dapat ba sa loob at ilalagay. Sige po, mamaya po pagka. Hintayin po natin matanggal yung mga nakapins. Hindi, daddy, hindi ka kainan. Hindi kami nakainan. Salipin mo muna sa inay. Salipin mo muna sa inay. Ayan po, isasara natin totally para po mailagay yung ipapabaon and then open ulit pag nailagay na. Kalapit po yung family. Sila po yan magsasara ng officially. Ano po, sasara natin para po mailagay. Okay po. Ito po sa may bandang paanan. Pwede niyo pong i-touch sila na mga anak kung gusto niyo po. Ayan, yan po. Okay. Then, kung ready na po yung mga anak, yung family, hawakan niyo po yung takip, ano na po magsasara niyo. Officially. Yung mga anak po. Ayan po. So ngayon po, officially close na ang basket ni Nanay Pasel. Isusunod na po natin ang laying of the basket into the bowl. Huwag po tayong lulunog sa tabi ng ukay. May pagkakataon po, pwede po yan na ano ba? Huwag po natin umuwi masyado.
Huwag po tayo maghinala ng ilang-ilang. Habang hindi pa po ang total sa ilalim, natin maibaba yung basket. Pwede kayo mag-clean. Tapo na dyan. Ayan. Throw mo yung flowers eh. Teka lang. Wait mo kuya Jack. Balikan na lang. Balikan. Tauban mong utok.
Mike, Okay, thank you.
Lupa na lang, tatantay. Iangat na lang. Ayun ang mawawat siguro. Ibaw. Balay good. Balay lahi. Probinsya sa mga estado, sa mga kwart. Probinsya. Ayo pa yan. Balay, winter siya. Yan na. Pwede matok yan. Oo. Ha? Pwede matok yan. Hindi ka nerlo ko. Ano kadlong mo kay? Babuhat. Ano mabisit din ha? Lalo ha? Buwan? Manila ang amatad mga balay. Oo ko yun. Atin pagluto. Hmm.